Sa yung ano, asama? Hindi po pinanagutan. May iba pong GF. Hindi po natanggap na ama na po siya. Hindi mo alam na buntis ka nun? Alam na po pero hindi po sinabi sa magulang kasi takot po. Paano mo tinago sa magulang mo na buntis ka nun? Nagdadamit po na mahabang damit. Nung nasa ibang bansa ako, sir, sobrang stress ako. Gusto ko siyang patayin kasi ganyan yung ginawa niya. Yung tatay niya naman, tapos na pong pina-DSWD namin para pag hindi siya nagsustento, makukulo, ipapakulong na lang namin siya. 4 years lang ang itatagal ng buhay niya. Eh, ganun. Yun ang sabi ng doktor sa Manila. Kung maoperahan naman siya, 8 to 9 years. Kung sa 8 years, sir, na makakasama namin siguro siya, masaya na kami. Kung talagang sa amin, sa amin. Kung talaga pong kukunin ni Lord, talagang doon na lang po. Sariwakwakan na! Magandang tanghali po sa ating lahat. Kasama po natin si Rian at ang kanyang anak na may sakit na hydrocephalus. Opo. Ilang taon ka na? 17 po. 17 ka pa na? Opo. Ilang taon na yung baby mo? 1 taon po. So, 16 ka nung ano? Opo. Anong grade yung ganun? Mga 11 o 10 Grade 10 pa lang po. nung nabuntis ka? Opo. Matanong ko lang, saan pala yung asawa nung... Hindi po, Ay, saan pala yung asawa mo? hindi po pinanagutan. Mali ako. Saan pala yung asawa nung anak mo? Sabi ka naman na. Hindi, joke lang. Saan yung ano, asawa? Hindi po pinanagutan. May iba pong GF. Ay, ganun? Opo. Nung ano yan, nung nabuntis ka, ayaw ko na, ganun, gumanon siya. Opo. Paano yung pagiging conversation nyo nun? Nung Wala. sinabi mong buntis ka? Hindi po natanggap na ama na po siya. Anong naramdaman mo nun? Wala po, na stress po. Anong mga ginawa mo nung na-stress ka? Na hindi po tanggap yung bata. May iyak, gumaganon po. Tapos nung lumabas, ganyan ba si baby, no? Opo. Nakita na po siya sa sa siyan pa lang po na ma-hydrocephalus po. Ano yung, hindi ko kasi kabisado yung mga ganyan eh. Pag na-operahan ba yung ganyan, may pag-asa pa daw? Meron po pag-asang makatayo o makasalita po. Pero ganyan pa rin kalaki yung ulo niya? Operahan po siya eh. Sa 24 po, sa Dagupan po. Lalagyan po siya ng tubo po sa ulo. Tapos, paano gagawin? Bubuksan po yung ulo sa po, siyan po, para ma-drain po yung yung tubig po. Kawawa no. Ayun guys, baby pa lang po. Anong pangalan niya? Rian po. Hindi siya. James po. Yan, batang-bata pa lang si James. 1 taong gulang pa lang. Tapos ganito na yung pinagdadaanan niya sa buhay. Kaya gano'n tayo kaswerte na wala tayong mga sakit. Ganun no. Yung palang blessings na po sa atin. Kaya magpasalamat po tayo kay Lord. Ngayon yung bata lumalaban na agad sa mga sa mga opera, ganun no. Opo. Ano nararamdaman mo at ganun yung magiging sinapit ng anak mo? Masakit po. Nakuha din po kasi sa gamot po. Ano? Nakuha din po siya sa sa gamot po. Naggagamot ka nun? Opo. Uminom kang gamot? Opo. Kasalanan mo pala eh. Folic acid po. Ano? Sa folic acid po. Hindi mo alam na buntis ka nun? Alam na po pero hindi po sinabi sa magulang kasi takot po. Paano mo tinago sa magulang mo na buntis ka nun? Nagdadamit po na mahabang damit. Kasi uso yung mga ganun dati no? Yung mga malulubang no? Opo. Paano nila nalaman? Yung di po ako niregla ng 4 na buwan po. Saka nakpiti na po. Nalaman nila? Opo. Anong pinagalitan ka o ano? Hindi naman. Nagkarapan agad po sa sa barangay po. Tapos ayaw talagang Opo, di yung test pa daw po bago pa naggutan po. pina-DNA test nyo na. Hindi pa po. Ba't ayaw yung pa-DNA test? Yung lalaki po humihingi ng DNA test po. Para hindi po. Bakit? Sinong dyan ngayon? Sinong nagbibigay ng pagkain niya? Ano po siya? Breastfeed.
Eh, ikaw yung ano, si mama mo pa rin. Opo. May papa ka pa? Meron po. May trabaho. Wala naman po. Kasama po natin yung mama po ni Rian. Ano po pangalan niya, Nay? Janet po. Janet po. Opo. Ano po nararamdaman niyo at naging ganun yung ano ng apo niyo? Nung nasa ibang bansa ako, sir, sobrang stress ako. Gusto ko siyang patayin kasi ganyan yung ginawa niya. Sabi na. Opo. Paano niyo po ba nalaman na ano, nabuntis siya? Kasi sabi po ng ate niya, pag hindi siya niregla ng 4 months, buntis na siya. Kaya nagkaganyan yan, sir. Gusto niyang ipalaglag. Umiinom siyang gamot, pangpalaglag. Hindi, sir. Iniipit niya ng gelder. Kaya yan, hindi siya pinanindigan ng lalaki. Ganyan pa nangyari sa anak niya. Katagal po namin sa Maynila. Ang tagal din ng process. Kaya nakipagsapalaran kami sa Dagupan. Pag medical mission sa Dagupan, sir, 700,000. Ngayon po, ay pag hindi medical pala, pag medical mission, 30,000. Sabi ko, iuwi ko na. Isasapalaran ko sa Dagupan. Kahit iutang ko na. Naiutang ko po yung pinangbayad namin sa hospital. Para lang maoperahan siya. Kawawa po yung bata, no? Opo, sir, pati bata na dadamay. Batang-bata pa lang po eh. Ganun Opo. na po yung ano niya. Kaya, Pinagdadaanan niya. yung tatay niya naman, tapos na pong pina-DSWD namin. Para pag hindi siya nagsustento, makukulong, ipapakulong na lang namin siya. Eh, sabi po ng anak niyo, kailangan daw pong DNA test. Kaya ang sabi po ng lalaki nung nagharap kami sa Linglingay, kailangan niya ng DNA test. Ikaw ang naghahabol, sabi niya sa akin, ikaw ang magpa-DNA test, sabi niya. Sabi ko, ikaw ang may kailangan, ikaw ang magpa-DNA test, kako. Kasi yung gagastusin ko na 20,000 sa DNA test, gagastos ko na lang sa bata, kako, sir. Sabi po nung anak kong isa, kung hindi tayo magkakayos dito sa barangay, sabi po nung isa, yung ate, papakulong ko na lang yung anak mo, sabi niya. Kasi may chance ang makulong eh. Yung bata ba? Yung Tatay niya? tatay niya, may chance na makulong. Ngayon po, pag naoperahan po siya, hindi naman po siya basta-basta magaling. Kundi, for life siyang magagamot habang andito yung tubo sa ulo niya. Kasi sir, dito ilalagay yung tubo sa ulo niya dito eh. Dito left. Dadaan dito sa legs. Sa loob na siya mismo. Tapos dito itatahi. Dito niya iihi yung tubig ng ulo niya. May tubig po kasi yung ulo niya, no? Pag Opo, kaya lumalaki yung ulo. Pag di po naagapan, mas lalaki pa po. Oo, mas lalaki. Kung hindi siya maoperahan, sir, 4 years lang ang itatagal ng buhay niya. Eh, ganun. Yun ang sabi ng doktor sa Maynila. Kung maoperahan naman siya, 8 to 9 years. Talagang, ay, ganun lang po. Ganun lang, 9 years lang ang itatagal. Swerte na, yung anong tawag dito? Yung malapata mo. yung tawag na ba doon? Yung hulog ng langit ba, sir, na habang buhay na siyang magaling, ganon. Opo. Kaya, Kaya, pala, no? Parang napaka-ikli May, lang pa ng may buhay. taning po yung mga ganyan, 9 years ang tinatagal ng buhay. Pag di naman siya pinaoperahan, 2 years, yun na. End na ng buhay nila. Ano nang pong naramdaman niyo nung ganun yung ano, nabalitaan niyo na hanggang ganun ng buhay ng apo niyo? Kasi po, nasa tiyan pa lang siya, nakita na siyang ganyan. Talagang tanggap niyo na. Sabi ko, magagamot naman siguro. 5 months kasi sir, pina-compine na sa kabanatuan. Ang kabanatuan, government naman kasi. Ang doktor, nanggagaling din ng Maynila. Kaya sinapalaran ko ulit sa Maynila. Hanggang sa gumastos, hindi naman siya na-operahan. Saan lang po kayo umukuha ng panggastos niyo? Po, may kunti naman pong pinapadala noon. Yun ang ginagastos nila habang nasa ibang bansa po ako. Ngayon, wala na po, naubos na po ang ipon. Wala po ba kayong trabaho ngayon? Wala po sir. Wala Yung po. asawa niyo, wala din daw po, di ba? Wala po sir, bukid lang. Pag walang tanim, wala nang trabaho. Napakalaking pera nung kailangan niyo doon sa bata. Opo sir. Kaya nga po sir pag na-opera na siya, balak ko mag-apply, mag-abroad, ganon. Kasi mas ang sakit ng ulo ko, talagang walang mapagkukuhan. Wala naman pong trabaho dito sa bukid, kundi ang babae nasa bahay lang, di ba?
Ba't gusto niyo pong ilaban yung buhay ng apo niyo? Yun ang, Bakit gusto niyo pa po? yun ang inaano namin ng anak kong babae. Yung isa sa palaran namin yung buhay niya. Kung sakaling tatagal pa. Kaya ginawa namin yung lahat. Bakit gusto niyo pa po? Eh, Kawawa. nabalitaan niyo po na maikli lang po pala yung buhay niya. Kung sa 8 years sir na makakasama namin siguro siya. Masaya na kami kung talagang sa amin, sa amin. Kung talaga pong kukunin ni Lord, talagang doon na lang po. Pwede po kayong manawagan ay sa mga gusto pa pong tumulong para sa pagpapa-opera niya ano. Ang pangalan po ulit? James po. James. Sa lahat po ng gustong tumulong sa apo ko kay James Grospe. At sa tutulong pa po, maraming salamat po. Kasi po malaki pong perang kailangan niyang gastusin sa kanyang pagpapagamot at pagpapa-opera. At wala naman po kaming inaasahang ibang pagkukuhanan. At wala naman po kaming trabaho. Lalo na po ngayon at dito sa bukid po wala po ibang trabaho kundi sa magtanim, ganyan, mag rice field. Malaki pong pera ang iipunin para po sa kanyang mga gamot. Kasi po yung gamot niya sir nasa 1,000 na yung pang Swissor niya. Kasi po pag nagsuswissor yan, nangingitin, nagbabayulit. Pag uminit na yung ulo niya, nagbabayulit na siya. Kaya sa lahat po lang gustong tumulong at sa tutulong pa po, maraming salamat po. At sa inyo sir, maraming salamat din kasi napansin niyo po si James. Sa inyo po ma'am. Nakakawa po yung bata talaga no. Opo sir. Talaga nung nakita po namin ni sanggol pa lang. 5 months pa lang po siya sa PGG naka-confine. Wala din nangyari, 3 months siya dyan, wala din pong nangyari. Kaya sinapalaran ko siya sa Maynila, 5 months, wala din nangyari. Kaya po nung may nag-medical mission ng Dagupan, inutang ko na yung, at may nagpapautang naman po, inutang ko na po yung 30,000 na gagastusin niya. Bahala na po ulit yung budget namin sa papuntang hospital sa February 24. Hindi yung 30,000 na po yun, babayaran nyo kapag ano. Opo, pagka nakaalis po ako ganun, huhulog-hulugan namin hanggang mabayaran. Tapos yung pang-abroad nyo pa, utang na naman kayo. Sa sapalaran po sir, uutang ulit. Wala naman po ibang buhay dito sa bukid, kundi makipagsapalaran talaga, nakikitanim. May ano po, konti pong ano, para po dun sa bata, pang tulong lang po. Ay, salamat po sir. Sana may mga tumulong pa po para masolve natin yung problema nyo at matulungan natin si Baby James. Ano po? Opo sir, salamat po. Sana nga po sir.